Kamusta mga kabibo? Nandito na naman tayo sa panibagong episode ng The Bibo Project. Sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin, ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga tips kung paano makakapili ng tinatawag nating research topic. Meron akong tinatawag na 4 T's in choosing the research topic. This may serve as your guide. Ito kasi, di ba, nangyayari itong pagpili ng research topic sa simula ng school year o kaya naman sa simula ng semester. Ito yung unang pinapagawa o isa sa mga unang pinagagawa ng mga profesor sa research sa mga estudyante nila. Right? So, yung mga ibabahagi ko po sa inyo ay actually produkto ng mga experiences ko sa pagtuturo ng research sa senior high at sa kolehiyo sa loob ng 7 taon. And ito rin yung experience ko sa pagsusulat ng research o yung pagtulong sa pagsusulat ng research ng mga professionals sa field ng education, sa field ng business, and public governance. So, simulan na natin. Ang unang T ay yung tinatawag nating think of the very thing that interests you the most. Yung statement na yan na yung palaging sinasabi sa atin ng ating mga college professor sa research subject. Pagka halimbawa pinapipili tayo kung anong topic o title yung gusto natin gawin. Na kung titignan natin, yan ay madalas na vague. Paano kung halimbawa sabihin natin, nahihirapan ako na mag-isip ng interest. Doon papasok yung tinatawag nating second sentence. It may be a problem that you wanted to solve. Napakaraming problema ang gusto nating solusyonan. Ngayon, tingin-tingin ka lang sa paligid mo. No? Kung hindi mo man problema ng mga taong nasa paligid mo. Halimbawa, pag-usapan natin kung ang iyong ikinoconsider ay patungkol sa pure science. No? O yung mga hardcore science talaga. Parang yung mga pang-investigatory project. Sabihin natin, you wanted to find out ano yung factor na makakapagpaganda sa tubo at paglaki ng isang partikular na klase ng halaman. Madalas may isip mo dito yung tinatawag nating isang factor ay yung klase ng fertilizer na gagamitin mo sa pagpapatubo ng halaman. Marami tayong klase ng fertilizer ngayon. Meron tayong natural, meron din tayong artificial fertilizer. Now sabihin natin, meron kang na-discover base sa pagbabasa mo sa mga existing studies patungkol sa fertilizer, meron kang naisip na alternative. Okay? So yun, pwede mo siyang maging topic for your research. Okay? So may topic ka na. Siyempre, may problema ka, problema mo, gusto mo mas mapaganda yung tubo ng halaman, and then, ang solusyon mo, or in other words, intervention mo, ay yung nabasa mong potential na alternative na fertilizer. Okay? Now, pagdating naman sa tinatawag nating research sa social science, like sabihin natin yung mga nasa education, yung mga nasa psychology, basta anything that concerns human behavior, ang pwedeng i-topic mo or pwedeng tignan mo dyan is yung mga researches din na patungkol doon. Bawa, sabihin natin, you wanted to know, bawa, nasa teaching ka, no? You wanted to know how to increase the motivation of a specific number of students in going to school. O kaya naman, you wanted to know what can help specific low-performing students to have an increase or improvement in their academic performance. No? So yun ang problema. Ngayon, ang pwede mong i-topic is maybe a particular or new teaching strategy na pwedeng makatulong sa kanila para magkaroon ng improvement ng kanilang performance sa specific subject na mababa yung score nila. O kaya naman, sabihin natin, yung tinatawag nating anything that you will do or you can give them like a program para tumaas yung motivation nila sa pagpasok sa eskwelahan kung yun ang problema mo. Okay?
Pagdating naman sa business, yung tinatawag naman nating mga way ng pagtingin sa behavior ng mga customer, no? Halimbawa natin, sabihin natin, your problem is you wanted to increase the sales of a particular product or you wanted to increase the way in which a particular service is um, availed. So, ang pwede mong gawin is you wanted to study or you wanted to offer an intervention or again, a solution that will increase the sales of a particular product. Now, sir, saan po kami makakakuha ng mga potential solution dun sa mga problema na binabanggit niyo po? Yan ay magagawa mo pag consider mo, tinignan mo yung second P. Yung second P ay yung tinatawag nating think of checking the available related literature and studies concerning your topic. Halimbawa, sabihin natin, you wanted to look for an alternative source of energy, no? So, ang pwede mong gawin is you look for related literature and studies about that. So, paano mo gagawin yon? If you have an internet connection, you may go on and take a look at certain search engine. Halimbawa, ako, ang mga ginagamit ko ay Google, Google Scholar, sa education, ERIC, or ResearchGate. Now, halimbawa sabihin natin, let's make it simple. You wanted to look for an alternative source of energy. Now, ang gagawin mo, you go to the basic page of Google and then you're going to type research on alternative source of energy or you have to determine what type of specific type of energy that is and then lagay mo PDF. Lalabas lahat ng mga researches patungkol sa hinahanap mo, patungkol sa energy. And from there, pwede kang pagtingin kung ano yung ginawa nila, kung ano yung intervention solution nila, at makikita mo na rin doon kung ano yung mga methodology at yung mga equipments at aparatos na ginagamit nila. And by just doing so, malalaman mo na kung kaya mong gawin, kung available ba yung mga resources mo or yung mga resources na yon sa school mo o doon sa company mo. Diba, sabihin natin, you wanted to take a look at the recent study ng recent studies on student motivation. Ganon din. Type mo rin sa Google yung research on student or learner motivation PDF. Then hit search. Doon magkakaroon ka na ng mga searches. Napaka-importante ang tignan mo yung mga affiliated sa mga journal. Journal na mga kilala at mga reputable na mga sources, no? Usually, ito yung mga affiliated sa mga university, usually, or yung mga writer affiliated sa mga kilalang university, o kaya naman sabihin natin sa mga government or mga kilalang business institution. Kasi sa government, of course, they do research. Sa mga business institution naman, syempre meron silang tinatawag na R&D o yung tinatawag natin research and development. Yun. Okay? Now, pagka tumitingin ka rin ng research or topic do sa mga related literature and studies, maganda iwasan mo yung mga medyo more than 10 years na at yung mga sinasabing cliche na o yung medyo gasgas na. Eto, sample po. Pag ang estudyante lumapit sa akin at nagsabi, he or she wants to investigate the relationship or correlation between a working student or students who are working part-time to their academic achievement. Ito po ay given na. Marami na pong studies ang nakagawa nito. Marami na pong researcher ang nakagawa ng study na ito. Ngayon, pwede mo i-modify. Baka sabihin natin, a correlation of students who are working part-time at home, yung mga naka-work from home, in relation to their academic achievement, yung kanilang mga test scores or academic performance. Yun. So, take a look at the related literature and studies online. Third T,
think about the availability of the sources like the participants. Yung mga participants ba na gusto mo maging involved sa study mo ay readily available? Andyan ba sila? Or within your vicinity lang ba sila? Or will their schedule and work, kung working sila, will that permit them attending to you or answering your survey questionnaire? Or if that is going to be a qualitative research, tapos focus group discussion kayo or one-on-one interview, may time ba sila para mag-attend sa'yo? Kung hindi you wanted to look for another study. And then, yung materials and equipments, ito applicable ito sa, sa pure science o yung mga science investigatory project. Maaaring ang gusto mong pag-aralan ay yung tungkol dun sa mga seashells. Ang problema o yung kalaban dagat, ang problema is sabihin natin nasa Marikina ka or nasa o nasa Quezon City ka or sabihin natin nasa isang area ka na malayo sa dagat, no? Siyempre, mahirapan kang makakuha nun. Kaya sabihin natin, you wanted to explore a particular variable or characteristic of a plant na durian, alam naman natin ang durian, available lang yan sa south. And siyempre, hindi mo siya it's not easily accessible, ang gusto natin sabihin. No? And then, yung mga equipment o yung mga apparatus, pag ikaw ay nag-aaral ka sa public school, sorry to say, medyo limited ang funds natin. So, limitado din yung ating mga equipments and apparatus. Ngayon, pagka yun ang nangyayari, is yung iba pumupunta sa mga universities o yung mga tinatawag natin mga private laboratory institutions. Kaso, ang problema mo doon is yung funding. Ayun, funding, nandyan. Diba? The next is funding. Kung may pondo ka, walang problema. But then, if no enough funds available, huwag mo nilang gawin. Okay? Marami namang topic na po pwede mo explore. Next, think smart. Alam natin yung smart, pero applicable yun dito. Specific, dapat klaro kung ano yung gusto mong mangyari dun sa topic kasi tatanungin ka ng instructor mo, ng professor mo, ng teacher mo. So, what is this topic all about? What do you want to do with this? Do you already have a methodology? Do you have an available survey questionnaire? Are the participants easily accessible? Something like that. Measurable, no? Dapat yung mga variables, pag quantitative to pag halimbawa may mga variables, are they easily identifiable, no? At sigurado ba na mami-measure mo sila, no? Yung mga tinatawag nating dependent variable at matutukoy mo ba agad yung independent variable. And are they attainable, no? So attainable and realistic, they are closely related to one another. Madali mo ba silang or kayang-kaya ba silang gawin? Baka sabihin natin ng hindi realistic. Ito, medyo joke, pero or medyo mapapaisip ka, pero hindi available or hindi realistic ang time machine. At the same time, may mga bagay din na mahirap makuha yung data. Halimbawa, sabihin natin, you wanted to investigate on the behavior of prisoners. Pagka ikaw sa senior high school, hindi po pwede yun. No? And say for instance, you wanted to, sa social science, you wanted to investigate the behavior, attitude, experiences of those who underwent or experienced traumatic events, hindi pa po pwede sa iyo yun. Lalo-lalo na kung senior high school ka. Kasi kailangan mo ng licensed psychologist. O kaya sabihin natin ng licensed guidance counselor or registered guidance counselor for that. And of course, time-bound. Palagi mong iisipin para sa senior high na may 1 year ka lang, no, para tapusin ang paper. Actually, kung calendar year yan, 10 months, tapos 7 months lang doon, no? Ang iyong dapat nagugulit sa paper. Tapos, pag ikaw naman ay nasa college or graduate thesis, like masters, most likely 1 year. Pag di talaga kaya, 2 years. Lalo-lalo na kung overstaying ka na sa program. Something like that. Okay? So, once again, ito yung mga website that we wanted you to look, that you may look into. Google Scholar, Eric Search Engine, and ResearchGate. Okay? Alright, so sana ay may natutunan po kayo sa ating maiksing kwentuhan dito sa episode na to. At kung nagustuhan niyo po aming
topic for today or for this episode, please hit like na lang po. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please click subscribe for more videos like this. Muli, maraming salamat at mag-iingat po kayo palagi. Paalam!